Tips for developing right mindset. Your mindset will determine kung magiging successful ka or hindi. Right mindset is a combination of your belief, attitude, and perspective kung paano mo i-approach yung work and life mo as a freelancer. Number 1, surround yourself with positive influences. Pwedeng magbasa ka ng mga books, especially self-help books. Ang pinaka-classic talaga na book ay yung Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Pwedeng makinig ka ng mga podcast, lalo na ngayon, maraming mga contents about inspiration and motivation. Pangatlo, pwedeng manood ka ng mga YouTube videos, especially yung mga success story ng aking mga students. Makikita mo kung paano talaga yung mga naging journey nila, paano sila nagsimula sa freelancing, ano yung mga ginawa nila, ano yung mga naging struggles nila, challenges and problems nila, paano nila na-overcome yon. And ngayon na meron na silang multiple clients as a Facebook media buyer. Number 2, practice gratitude. Kasi sa totoo lang, sa mundo ng social media ngayon, ang daming mga posts about ano yung mga nabili nila, ano yung mga na-achieve nila, ano yung mga narating nila. And minsan, kapag nakakita tayo ng ganon, hindi mawawala na i-compare natin yung sarili natin sa kanila. Number 2, practice gratitude. Ngayon, ang dami mong makikita ng mga posts sa social media about ano na yung nabili nila, ano na yung mga narating nila, saan sila nakapag-travel, ano na yung mga accomplishments nila, na kung saan hindi natin maiiwasan i-compare yung sarili natin sa kanila. And by comparing our achievements, our accomplishments, naliliit tayo na bakit siya ito na yung accomplishment niya? Bakit ako ito lang? Na nawawala na yung gratitude natin. Hindi na tayo naging grateful. Nainggit na lang tayo sa achievement ng iba. Number 3, meditation. Honestly, hindi naman talaga ako nagme-meditate before. Not until this year na sige na nga, gawin ko na nga itong sinasabi ng mga self-made na mag-exercise and mag-meditate daw every day. So, nung ginawa ko yun, napansin ko na naging minimal na lang yung stress na na-experience ko at nararamdaman ko. Especially yung anxiety ko. It's not too late para mag-meditate. Marami tayong mapapanood ng mga YouTube videos about meditation. Number 4, review your goals and progress. Kasi sa totoo lang, di ba, nakafocus tayo dun sa goal natin eh. Ito yung point A natin, na kung saan tayo ay corporate employee, ito yung utang natin, ito yung nasisave natin, ito yung earnings natin. Yung point B natin, gusto natin maging freelancer na kumikita ng ganitong amount na pera, and ito yung klase ng buhay na gusto mo. Doon sa journey, nakakalimutan natin na tignan kung saan na tayo. Nasa ang proseso ka na. Kasi nakafocus ka sa goal, hindi ka doon nakafocus sa process. Hindi mo ini-enjoy yung process. So, mula ngayon na mapanood mo tong video, mag-journal ka, nasaan ka ba ngayon? Then, every single day, isulat mo ano yung mga small win mo. Yung mga small wins na yon na nakapagbasa ka ng book, nakapanood ka ng YouTube video, nakapag-aral ka ng isang skill, or natutunan mo itong bagay na to, nakapag-set up ka ng professional email mo, whatsoever, i-journal mo yon. Kasi, importante yon. Para hindi ka mawala doon sa track mo. Na, ito lang, one step at a time, hindi naman porket nag-enroll ka sa isang course or inaaral mo itong skill na to, parang yung accomplishment mo na is magkaroon ka ng client or ma-monetize mo yun. Nakakalimutan natin, tignan yung mga small accomplishments natin o yung mga small wins natin. Number 5, seek inspiration from successful freelancers. Personally, ginawa ko to. The moment na napanood ko siya na ini-interview ni Sir Jomar Hilario, check ko sa Facebook, then minsan ina-add ko as a friend, then ini-stalk ko ano yung ginagawa niya, baka may mga post siya na something makakatulong sa akin or something na may inspire ako. So, pwede mong gawin yan dito sa aking YouTube channel. Meron akong playlist niya ng mga in-interview ko na successful freelancers na ngayon. Sila yung mga students ko
mula dun sa aking paid online course na Facebook advertising. Number 5, seek inspiration from successful freelancers. Personally, ginawa ko yan, na the moment napanood ko siya sa YouTube, hanapin ko siya sa Facebook, i-add ko siya as friend, tapos i-stalk ko siya, hanggang sa may mga content siyang makita ko na something inspiring para sa akin. Sobrang nakatulong yun kasi, kumbaga, parang dun sa feed ko, dun sa social media ko, yung mga nakikita kong post ay mga post ng mga taong nakaka-inspire sa akin. Pwede mo yung umpisahan dito sa aking YouTube channel. Meron akong 100 plus students na na-interview na. Kinukwento nila kung paano sila nag-start, ano yung mga struggles nila, ano yung mga ginawa nila, at paano sila nagkaroon ng clients as a Facebook media buyer. Again, your mindset is the foundation of your online freelancing journey. If you find this video helpful, please give it a thumbs up and subscribe for more contents about freelancing. Share your thoughts in the comment section below and let's continue the conversation. Thanks for watching and I'll see you in the next video.